Japan naghahanda na sa digmaan. Matagal nang kinilala ang Japan bilang isang pacifist country o isang bansa na isinumpang hindi na muling gagamit ng military force upang lutasin ang pandaigdigang sigalot. Ngunit sa harap ng lumalalang tensyon sa rehiyon at lumalakas na banta mula sa mga kalapit na bansa ay unti-unti nang nagbabago ang kanilang paninindigan. Ano kaya ang matinding dahilan sa likod nito? Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Alam mo bang ang Japan lang ang nag-iisang bansa sa mundo na may nakasulat sa kanilang konstitusyon na tahasang tinatanggihan ng digmaan? Oo, ang bansang kilala sa cherry blossoms at makabagong technology ay may no war clause na tila nakaukit na sa kanilang pagkatao. Pero ngayon ay may malinaw na pagbabagong nagaganap. Ang military ng Japan ngayon ay halos hindi na makikilala kung ihahambing sa dating defensive forces nito. Ngunit kung susuriin ang kasaysayan ay hindi na ito nakakagulat. Sa katunayan ay matagal na nilang pinanghahawakan ang peace idealism habang kinakaharap ang matitinding banta sa kanilang paligid. Ngunit ngayon ay unti-unti nang nagbabago. Ang tanong, ano nga ba talaga ang kahulugan ng pagiging isang mapayapang bansa sa isang mundong palaging nasa bingit ng kaguluhan? Nasa harap na natin ang sagot dahil papasok na ang Japan sa isang bagong yugto. Isang yugto na maaaring magtapos sa pagsasantabi ng pacifism na matagal na nitong ipinagmamalaki. Maaaring bumalik ang Japan sa pagiging bansang handang lumaban. Isang bagay na matagal nang isinumpa nitong iiwasan. Gayun din naman, upang maunawaan kung paano nagbago ang Japan ay kailangang balikan ang nakaraan, ang panahong ang Japan ay isang makapangyarihang imperyo. Isang bansang ginabayan ng matinding ambisyon, imperialism at isang mabagsik na hukbo ng mga sundalo. Ang lakas na ito ay nagsimula sa malawakang industrialization noong huling bahagi ng 19th century at unang bahagi ng 20th century. Sa mabilis na pag-usbong ng mga pabrika, riles ng tren at military facilities kasabay ng lumalakas na nasyonalismo ay lumawak din ang pangarap ng Japan. Dagdag pa rito dahil sa pangambang lamunin ng Western powers ay pinili nitong bumuo ng sarili nitong imperyo, lalo na sa Asia. Sa puntong ito, ang military ng Japan ay naging sentro ng kanilang pananakop. Hindi lang rin ito bansang handang lumaban, kundi ito ay isang bansang handang magpalawak ng teritoryo sa anumang paraan, kahit na mga hulugan pa ito ng pagdanak ng dugo. Pagsapit ng 1930s ay tuluyan ng nasa warpath ang Japan at noong 1931 ay sinakop nito ang Manchuria na bahagi ng sunod-sunod na pananakop sa rehiyon ng Asia Pacific na nagsimula pa noong 1895 sa Taiwan at 1910 sa Korea. Pagsapit naman ng 1941 ay lalo pang tumindi ang kanilang expansion nang salakayin nila ang Pearl Harbor na isang hakbang na nagtulak sa mundo sa Pacific War. Sa loob ng World War II ay nalantad ang brutalidad ng Japan, kabilang na ang malagim na Nanjing Massacre kung saan tinatayang 100,000 hanggang 300,000 na Chinese ang pinatay. Ngunit may kapalit ang ganitong agresyon, isang napakalaking halaga ng buhay. Ayon sa ilang pagtataya, mahigit 3 milyong sundalo at Japanese civilians ang namatay sa digmaan at higit sa 200,000 katao ang nalipol sa isang iglap nang bumagsak ang mga atomic bombs sa Hiroshima at Nagasaki. Sa kabila nito, ang bansang minsang kinatatakutan ay tuluyang pinatahimik ng digmaan. Mula rito ay isinilang ang isang bagong Japan, isang bansang may mahigpit na paninindigan sa kapayapaan na isinulat mismo sa Article 9 ng kanilang saligang batas. Dito nakasaad na hindi na kailanman gagamit ng military force ang Japan upang lutasin ang mga pandaigdigang sigalot. Ngunit habang nagbabago ang mundo ay nagbabago rin ang pananaw ng Japan. Ang dating panata nitong hindi muling gagamit ng sandata ay unti-unting nagiging isang bagay ng nakaraan at ngayon ay isang bagong Japan ang unti-unting lumilitaw. Isang Japan na maaaring hindi na lamang isang tahimik na tagamasid kundi isang bansang muling handang lumaban kung kinakailangan. Ang pagbagsak ng mga bombang iyon ay naging sukdulan ng isang digmaang nagpabago sa mundo sa paraang mahirap ipaliwanag. Ngunit hindi lang ang bilang ng mga nasawi ang nagtulak sa Japan na talikuran ng militarism dahil mas matindi pa ang kahihiyan na sumunod. Kaugnay pa nito ay isang bansang minsang naghari sa Pacific ay tuluyang napaluhod at ang kanilang emperor ay napilitang magsalita sa radyo upang ipahayag ang pagsuko ng Japan. Para sa mga Japanese na noon lamang narinig ang tinig ng kanilang emperor, ito ay isang matinding dagok.
Napagtanto nilang isang malaking pagkakamali ang pagiging isang militarized country. Kaya naman nag-ugat ang matinding pag-ayaw nila sa anuman na may kinalaman sa digmaan at matapos ang pagkatalo ng Japan ay pinangunahan ni General Douglas MacArthur, ang Supreme Commander of the Allied Powers, ang proseso ng demilitarization ng bansa. Ayon sa kanya, ang layunin ay lumikha ng isang mas mabuting mundo mula sa madugong kasaysayan ng nakaraan. At sa paniniwala niya, ang mundong iyon ay isang Japan na hindi na kailanman magkakaroon ng military force. Ang sentro ng pagbabagong ito ay ang Article 9 ng bagong konstitusyon ng Japan na ipinatupad noong 1947. Nakasaad dito na ang Japan ay lubusang tinatalikuran ng digmaan bilang karapatan ng isang bansa at hindi kailanman gagamit ng puwersa upang lutasin ng mga pandaigdigang sigalot. Dagdag pa rito, ipinagbabawal rin ng Article 9 ang pagtataguyod ng hukbong panglupa, pangdagat at panghimpapawid, pati na rin ang anumang kakayahan para sa digmaan. Ngunit ang mga salitang kailanman at habambuhay ay hindi laging matibay. Ang kasunduan na ito ay tila isang pansamantalang solusyon lamang. Sa loob ng 5 taon matapos maipatupad ang konstitusyong ito, ay biglang nagbago ang direksyon ng mundo. Noong sumiklab ang Korean War noong 1950, ay kasagsagan ng Cold War at nangangailangan ng tulong ang United States. Sa strategic location ng Japan, ay naging natural itong hadlang laban sa banta ng komunismo. Bigla, ang Article 9 ay hindi na isang mahigpit na batas kundi tila mungkahi na lang. Bagamat iginigiit noon ni Prime Minister Yoshida Shigeru na wala siyang magagawa, ay hindi ito naging hadlang upang pilitin ng US ang Japan na muling bumuo ng sandatahang lakas. Kahit nang makamit ng Japan ang ganap na kalayaan noong 1952, ay nanatiling malapit ang ugnayan nito sa Amerika sa pamamagitan ng US-Japan Security Treaty. Sa ilalim nito ay nanatili ang mahigit 130 na base militar ng US sa Japan. Kaya naman ginamit ng Amerika ang Japan bilang isang strategic outpost sa digmaan sa Korea, Vietnam at maging sa mga sumunod pang sigalot tulad ng sa Iraq at Afghanistan. Dahil sa presensya ng mga military base ng US, ay umasa ang Japan sa lakas ng American forces. Sa isang paraan ay naging tila floating aircraft carrier ang Japan para sa Amerika, na laging handa sa anumang sandali na magsilbing lunsaran ng operasyon sa rehiyon. Ngunit hindi ito sapat para sa US. Kaya noong 1954 ay binuo ang Self-Defense Force, SDF, bilang compromise sa pagitan ng Japan at US. Isang paraan ito upang mapanatili ang pagiging minimal ng military activities ng Japan habang sinisigurado na mayroon itong kakayahang ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman ay maraming kritiko ang nagsabing ito ang simula ng isang reverse course na isang pagtalikod ng Japan sa kanilang ipinangakong pacifism matapos ang digmaan. Sa kabila ng pagbuo ng Self-Defense Force ay nanatiling malayo ang Japan sa pagiging isang ganap na military force. Ang SDF ay itinakda upang ipagtanggol ang bansa, hindi upang magsimula ng digmaan, habang mahigpit nitong pinanghahawakan ang mga peace idealism. Ngunit habang lumilipas ang panahon ay unti-unting lumilinaw ang pagbabago patungo sa militarization at ang pacifist constitution, bagamat isang marangal na paninindigan, ay nagpakita ng mas maraming kahinaan. Lalo rin itong naging kapansin-pansin matapos ang pagtatapos ng Cold War at pagbagsak ng Soviet Union. Ang alyansang militar ng US-Japan na pangunahing ipinatupad upang labanan ang komunismo ay biglang nawalan ng malinaw na layunin. Samantala ang Japan ay dumaan sa matinding krisis sa ekonomiya at identity. Mula sa maunlad nitong ekonomiya noong 1980s ay bumagsak ito dahilan upang tanungin ng marami kung ano na ang magiging papel ng bansa sa global stage. Kasabay nito ay lumakas din ng nasyonalismo at may ilang leader na naniniwalang sapat na ang paghingi ng paumanhin ng Japan para sa mga kasalanan nito noong digmaan. Naniniwala rin silang panahon na upang itapon ang post-war identity ng bansa. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang 1991 Gulf War kung saan hindi nakapagpadala ng military troops ang Japan dahil sa pacifist constitution nito na isang bagay na itinuring ng ilan bilang kahihiyan sa pandaigdigang antas. Dahil dito makalipas lamang ang isang taon ay pinahintulutan ng Japanese Parliament ang bansa na lumahok sa peacekeeping operations ng United Nations. Ang unang deployment ng Japan ay sa Cambodia, kung saan nagpadala ito ng 600 na sundalo sa isang engineering unit, 75 na sibilyang pulis, 8 hindi armadong military observers at 41 na tagamasid sa halalan.
Sinundan ito ng misyon sa Mozambique kung saan ang pangunahing tungkulin ng Japan ay ang koordinasyon sa transportasyon ng tauhan at kargamento sa mga pantalan at paliparan. Sa kabuuan ay nagpadala ang Japan ng 3 control units na binubuo ng tig 48 na tauhan, 5 staff officers at 15 electoral observers. Sa East Timor naman ay mahigit 2,000 na sundalong bahagi ng engineering unit, 17 staff officers at 3 sibilyang pulis ang ipinadala ng Japan. Bagamat tinatawag na peacekeeping missions ang mga operasyong ito, ay marami pa rin ang nakakita sa mga ito bilang unti-unting paglayo ng Japan sa pagiging isang tunay na pacifist na bansa. Hindi ito direct militarization ngunit isang malinaw na compromise. Gayunpaman ay hindi natinag ang gobyerno ng Japan sa mga negatibong reaksyon. Sa huling bahagi ng 2000s ay palihim nitong pinalakas ang kakayahang militar sa ilalim ng layuning depensa. Isang patunay nito ang pagbuo ng anti-submarine helicopter carriers na sa essence ay mga aircraft carriers na may bahagyang pagbabago. Kasabay nito ay inilatag din ang mga plano upang palakasin ang depensa ng Nansei Islands na isang teritoryong pinagtatalunan ng China. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Japan na pangalagaan ng seguridad nito sa rehiyon. Pagsapit naman ng 2010 ay pinalawig pa ni Prime Minister Shinzo Abe ang ideyang ito na may layuning gawing isang normal na bansa muli ang Japan. Isang bansang may karapatang ipagtanggol ang sarili at magpadala ng tropa sa labas ng bansa kung kinakailangan. Kaugnay nito ay isang mahalagang pangyayari ang naganap noong 2014 nang aprubahan ni Abe ang muling pagpapakahulugan sa Article 9. Sa ilalim nito ay pinayagan ng Japan na gamitin ng collective self-defense na nangangahulugan ng karapatan nitong lumaban kasama ang mga kaalyado, kasama ang US, kung ito ay inaatake. Bagamat iginiit ng Administrasyong Abe na ito ay isang kailangang hakbang upang mapanatili ang seguridad ng Japan sa pabago-bagong pandaigdigang sitwasyon, ay marami rin ang tumutol dito. Marami ang nakakita sa pagbabagong ito bilang isang pagtalikod sa pacifist ideals na matagal ng bahagi ng pagkakakilanlan ng Japan matapos ang World War II. Sa kabila ng matinding pagtutol, nagpatuloy ang paglakas ng militarization ng Japan. Pagsapit ng 2015 ay inaprubahan ng National Diet, ang pambansang legislature ng Japan, ang mga batas na nagpapahintulot sa SDF na suportahan ang mga kaalyadong bansa sa labanan. Ito ay isang mahalagang hakbang palayo sa pacifism ng 1947 Constitution na lalong nagpapatunay na ang pagkakakilanlan ng militar ng Japan ay patuloy na hinuhubog kahit hindi ito opisyal na kinikilala. Pinangunahan naman ni Abe ang pagsisikap na ganap na baguhin ang Article 9 pagsapit ng 2020. Bagamat hindi ito natuloy dahil sa kanyang pagbibitiw, malinaw na nasa proseso na ang Japan ng transition mula sa pagiging pacifist patungo sa pagiging isang mas militarized country. Ang muling pagpapakahulugan sa Article 9 ay nagbukas ng patuloy na debate tungkol sa hinaharap ng militar ng Japan na nagpapakitang ang mga bitak sa artikulong ito ay hindi lamang panlabas, ito ay malalim at patuloy pang lumalawak habang ang Japan ay tinutukoy ang kanyang seguridad sa isang nagbabagong mundo. Dumating ang 2022 at tuluyang pinawi ang anumang natitirang ilusyon tungkol sa pacifism ng Japan. Ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay yumanig sa pandaigdigang kaayusan, dahilan upang pabilisin ng Japan ang hakbang nito patungo sa ganap na militarization. Ngunit bakit kaya? Bakit ang isang digmaan na libu-libong milya ang layo mula sa Japan ay nagkaroon ng napakalaking epekto sa bansa? Ang sagot ay nasa nakakabahalang pagkakatulad ng sitwasyon at sa banta na ipinakita ng pananakop na yon sa seguridad ng Japan mismo. Pero hindi lang ito tungkol sa Ukraine. Ito ay isang babala kung gaano kahina ang isang bansa sa harap ng agresibong mga kapitbahay. At tandaan, ang Japan ay may 3 kalapit na bansa na pawang may nuclear weapons na kinabibilangan ng China, North Korea at mismong Russia. Ipinakita ng digmaan sa Ukraine na kahit pa isang bansa ay may mahabang kasaysayan ng pagpipigil sa militarization o kulang sa kakayahang lumaban, hindi ito garantiya ng seguridad. Samantala, isinalarawan ito ni Hitoshi Nakama, isang Japanese nationalist politician at mangingisda. Ang kapayapaan ay nakasalalay sa balanse ng kapangyarihan. Inatake ng Russia ang Ukraine. Mali ang isipin na hindi tayo aatakihin dahil wala tayong hukbo o base militar. Natapos na ang panahong iyon. Ang makatotohanang pananaw na ito ay tumagos sa marami sa Japan, dahilan upang lumakas ang suporta ng publiko para sa pagpapalakas ng depensa ng bansa.
Sa unang pagkakataon mula noong ikalawang digmaang pandaigdig, karamihan sa mga Japanese ay sumuporta sa pagpapalakas ng kakayahang militar ng kanilang bansa. Bukod pa rito, inilantad ng pagsalakay sa Ukraine kung gaano kahina ang Japan kung sakaling magkaroon ng pangmatagalang digmaan. Ayon kay retired General Toshimichi Nagaiwa ng Air Self-Defense Force, ang Japan ay parang 200 meters ang layo sa isang 400 meters sprint pagdating sa modernisasyon ng kanyang sandatahang lakas. Dahil sa dekada-dekadang kulang na pamumuhunan at ang matagal ng 1% GDP limit sa defense spending, walang sapat na armas, piyesa at iba pang mahahalagang resources ang Japan upang ipagtanggol ang sarili nito sa isang matagalang labanan. Hindi rin maaaring pag-usapan ang militarization ng Japan nang hindi binabanggit ang matagal nitong katunggali, ang China. Ang dalawang bansang ito ay may matagal ng tensyon na nakaugat sa kasaysayan mula sa sinaunang sigalot hanggang sa modernong hindi pagkakaunawaan. Isa sa pinakamadugong bahagi ng kanilang alitan ay ang Second Sino-Japanese War noong 1937 hanggang 1945 kung saan naganap ang malagim na Nanjing Massacre. Hanggang ngayon ang anino ng nakaraan ay nananatiling bahagi ng kanilang relasyon na lalong nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Ang madilim na panahong ito ng kalupitan ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kasaysayan na hanggang ngayon ay patuloy na pinagdedebatehan. Ang isyu ng pag-amin ng Japan sa mga karahasang ginawa nito noong digmaan ay nananatiling sanhi ng tensyon. Matapos naman ang World War II ay mabilis na bumangon ang ekonomiya ng Japan, habang ang China naman ay dumaan sa mahirap na yugto ng transformation sa ilalim ng communism. Dahil dito ay matagal na naging nangungunang puwersa sa Asia ang Japan noong 20th century. Subalit nagbago ito noong 2010 nang lampasan ng China ang Japan bilang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Kasabay nito lalong tumindi ang competition sa pagitan ng dalawang bansa. Isa sa pangunahing dahilan ng kasalukuyang tensyon ay ang sigalot sa Senkaku Islands, na kilala sa China bilang Diaoyu Islands. Bagamat pinangangasiwaan ng Japan ang mga isla, matagal na itong inaangkin ng China. Ilang taon nang palaging pumapasok ang mga barko ng Chinese Coast Guard sa katubigan ng Japan, sinusubok ang kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang soberanya nito at nagdadala ng panganib ng mas malalim pang confrontation. Kaugnay pa rin nito, isa sa matinding tagapagtaguyod ng karapatan ng Japan sa mga islang ito ay si Nakama, ang mangingisda at politiko na nabanggit na natin kanina. Madalas niyang binibisita ang Senkaku Islands upang ipakita ang pag-aangkin ng Japan sa teritoryo at isa sa mga symbolic actions niya ay ang pagtataas ng Rising Sun flag sa kanyang mga paglalakbay. Ang kanyang mga kilos ay hindi lamang simpleng pagpapakita ng suporta, kundi isang patunay kung gaano katindi ang tensyon sa rehiyon. Dagdag pa rito, patuloy na lumalaki ang puwersang militar ng China na lumampas na sa kakayahan ng Japan. Mula 2016 hanggang 2020 ay mas maraming barkong pandigma ang inilunsad ng China kaysa sa buong hukbong dagat ng Japan. Noong 2022 naman ay isinama sa military drills ng Beijing ang pagpapaputok ng 5 misil sa exclusive economic zone ng Japan na lalong nagpataas ng tensyon. Bukod dito, hindi maaaring pag-usapan ang seguridad ng Japan nang hindi binabanggit ang isyu ng Taiwan. Dahil sa kalapitan ng Japan sa Taiwan, anumang kaguluhan doon ay siguradong makakaapekto sa Japan. Ang isla ng Yonaguni na bahagi ng Japan ay nasa loob lamang ng 60 miles mula sa Taiwan. Kaya hindi maiiwasan ang posibleng paglahok ng Japan sa anumang gulo sa pagitan ng China at Taiwan. Dahil dito ay kinilala ng Japan ang China bilang isang unprecedented strategic challenge. Isang matapang na pahayag mula sa isang bansa na dati ay tahimik lang tungkol sa ganitong usapin. Kung noon ay hindi lantaran ang pag-aalala ng Japan tungkol sa China, ngayon ay malinaw na ang paninindigan nito. Hindi na ito nagtatago sa likod ng maingat na diplomatikong pananalita. Mas lalo pang pinalakas ng Japan ang ugnayan nito sa mga kaalyado ng US sa rehiyon, kabilang ang South Korea, Pilipinas at Australia. Ang bagong alyansang ito sa pagitan ng Japan at South Korea ay isang malaking bagay lalo na't ang kanilang kasaysayan ay puno ng alitan. Dating sinakop ng Japan ng Korea at nananatili ang sugat ng panahong iyon. Pero sa harap ng bagong Cold War sa East Asia ay napilitan ng dalawang bansa na isantabi ang kanilang alitan upang harapin ang mas malaking banta. Samantala, hindi naman ikinatuwa ng North Korea ang lumalakas na alyansa ng Japan sa rehiyon.
Matagal nang banta ang North Korea sa Japan, lalo na mula noong 1990s nang simulan nitong paunlarin ang nuclear program nito. Para sa Japan, ito ay isang seryosong pagbabago sa kanilang pananaw sa seguridad, lalo na't meron na silang kapitbahay na armado ng nuclear weapons. Mula sa short range hanggang intercontinental ballistic missiles, paulit-ulit na ginulat ng North Korea ang Japan sa kanilang mga missile tests. Noon ngang 2017 ay isang missile ng North Korea ang lumipad sa ibabaw ng Hokkaido, ang pinakahilagang isla ng Japan, na nagdulot ng agarang emergency alert at matinding takot sa publiko. Ngunit higit pa sa isang simpleng banta, ang pangyayaring ito ay nagpaalala ng isang nakakakilabot na katotohanan na ang Japan ay nasa loob ng saklaw ng mga armas ng North Korea. Bukod sa pagsubok ng mga missile, 6 na beses nang nagsagawa ng nuclear test ang North Korea mula 2006 na patuloy na nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Dahil sa malagim na kasaysayan ng Japan sa mga nuclear weapons, ang mga kaganapang ito ay nagdulot ng matinding pangamba. Bilang tanging bansa na nakaranas ng direktang epekto ng atomic bomb, matagal nang ipinaglalaban ng Japan ang pandaigdigang pagpigil sa paglaganap ng mga nuclear weapons. Ngunit ang lumalawak na nuclear arsenal ng North Korea ay nagdala sa Japan sa isang mahirap na sitwasyon. Bagamat mahigpit nitong sinusunod ang 3 non-nuclear principles tulad ng walang produksyon, walang pagmamay-ari at walang pagpasok ng nuclear weapons, ay umaasa pa rin ito sa nuclear umbrella ng US para sa seguridad. Ang patuloy na missile test at nuclear development ng North Korea ay naglagay sa Japan sa isang mas delikadong posisyon. Hindi na ito isang theoretical threat dahil isa na itong lumalawak na katotohanan na hindi na maaaring ipagsawalang bahala ng Japan. Ano nga ba ang ginagawa ng Japan upang protektahan ang mga mamamayan at soberanya nito laban sa North Korea at iba pang lumalaking banta sa rehiyon at mundo? Una, radikal nitong binago ang defense strategy. Noong December 2022 ay ipinahayag ni dating Prime Minister Fumio Kishida na hindi na sapat ang tradisyonal na pacifist defense posture ng Japan sa harap ng lumalalang panganib. Ayon kay Kishida, hindi sapat ang ating depensa. Upang palakasin ito ng husto, itataas natin ang defense budget sa 43 trillion yen sa susunod na 5 taon. Ito ang pinakamalinaw na palatandaan na maaring naghahanda na ang Japan para sa digmaan, ang hindi pa kailanman naganap na laki ng military spending. Plano ng gobyerno na taasan ang budget sa depensa ng 60% pagsapit ng 2027 na magiging katumbas ng $320 billion batay sa halaga noong 2022. Kapag natuloy ito, magiging pangatlong pinakamalaking military spender ang Japan sa buong mundo, kasunod lamang ng US at China. Kasabay nito, itinakda ng Administrasyong Kishida na ilaan ang 2% ng GDP ng Japan para sa depensa na naaayon sa mga pamantayan ng NATO. At noong 2024 ay inaprubahan ng Japan ang pinakamataas na defense budget sa kasaysayan nito na $55.13 billion para sa 2025. Na siya ring 13th consecutive year ng patuloy na pagtaas ng military spending. Ngunit saan nga ba mapupunta ang napakalaking pondo na ito? Ang pangunahing layunin ay palakasin ang kakayahan ng bansa sa depensa sa pamamagitan ng pagkuha ng mga makabagong armas at pagpapalakas ng military infrastructure. Malinaw na senyales ito ng lumalakas na militarisasyon ng Japan. Ayon sa kasalukuyang interpretasyon ng Article 9, hindi maaaring magkaroon ng Japan ng mga sandatang pang-atake tulad ng intercontinental ballistic missiles, nuclear weapons, aircraft carriers o bomber fleets. Subalit, hindi ito naging hadlang sa pagpapalakas ng kanilang depensa gamit ang mga sumusunod: submarines, Aegis-equipped destroyers, helicopter carriers at fighter aircraft. Lahat ng ito ay may kakayahang makipaglaban kung kinakailangan. Samantala, isa sa pinakamalaking hakbang sa direksyong ito ay ang pagbili ng 400 US-made Tomahawk cruise missiles na may kakayahang tumarget sa labas ng teritoryo ng Japan. Mukhang malayo na ang Japan sa pagiging isang pacifist country, lalo na kung pag-aaralan ang plano nitong bumuo ng sarili nitong long-range missile capabilities na inaasahang magiging operational sa 2030s. Maliban sa mga sandatang pang-atake, pinalakas din ng Japan ang missile defense system nito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga anti-missile systems sa iba't ibang bahagi ng Okinawa Islands.
Sa rehiyong ito rin matatagpuan ang lumalawak na presensya ng militar ng Japan. Ang pinakabagong development ay ang pagtatayo ng isang bagong base militar sa Ishigaki Island, isang strategic location malapit sa Taiwan at China. Ang base na ito ay bahagi ng mas malawak na plano upang mapatatag ang depensa ng Japan sa buong Nansei Islands, na kinabibilangan din ng mga naunang instalasyon sa Amami Oshima, Miyako at Yonaguni. Dumarami rin ang mga sundalong bahagi ng Japanese Ground Self-Defense Force na nakatalaga sa rehiyong ito. Noong 2024 ay umabot sa 570 ang tropang ipinadala sa Ishigaki Island, kasama ang tinatayang 260 miyembro ng kanilang pamilya. Kung ikukumpara sa presensya ng US military sa Okinawa, na mayroong humigit kumulang 55,000 personnel at 75% ng lahat ng US military bases sa Japan, maaring tila maliit ang bilang na ito. Subalit isang malinaw itong indikasyon na ang Japan ay patuloy na naghahanda sa isang posibleng alitan sa hinaharap. Bagamat tila maliit ang bilang ng tropang ipinadala sa Ishigaki Island, ito ay isang malaking hakbang para sa Japan, lalo na kung isasaalang-alang ang matagal ng hamon sa pagbuo ng sapat na tauhan para sa militar. Sa loob ng maraming taon ay hindi naabot ng Japan ang target nitong recruitment ng halos 20%, dulot ng lumiliit na populasyon at lumalakas na pag-ayaw ng mga mamamayan na sumali sa sandatahang lakas. At upang tugunan ng isyong ito, pinapalakas ng Japan ang kanilang mga recruitment strategy at ginagawa ang serbisyo sa militar na mas kaakit-akit sa kabataan. Bukod dito, mas pinapalakas din nila ang image ng Self-Defense Forces o SDF bilang isang tunay na defense force, hindi lamang sa pagtugon sa mga sakuna kundi pati na rin sa pambansang seguridad. Bilang bahagi ng hakbang na ito, mas aktibong nakikilahok ang SDF sa iba't ibang military exercises. Noong 2024 lamang ay lumahok ang Japan sa ilang malalaking pagsasanay militar, kabilang ang RIMPAC o Rim of the Pacific exercise na pinamumunuan ng US. At may 29 na bansang kalahok, kinsword na isang bilateral na ehersisyo kasama ang US, malabar na naval exercise na pinangasiwaan ng India, at Pacific Vanguard, isang joint naval exercise kasama ang US at iba pang kaalyado. Ang mga pagsasanay na ito ay dinisenyo upang palakasin ng alyansa sa depensa at tiyakin na handa ang Japan sa anumang banta, lalo na mula sa China at North Korea. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap na ito, ay may mga eksperto na naniniwalang huli na ang Japan upang makahabol. Ayon sa kanila, ang matagal na paninindigan ng karamihan sa mga Japanese sa pacifism ay nagpabagal sa militarization ng bansa. Ngayon, habang ang ibang bansa ay patuloy nang nagpapalakas ng kanilang sandatahang lakas, maaaring huli na para sa Japan upang mapanatili ang sapat na kakayahang ipagtanggol ang sarili sa lumalalang tensyon sa rehiyon.